Lahat? So bago tayo magsimula ng ating Lord's Day Sermon, samahan niyo po ko na imukot na lang. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagpapasalamat kami unang-una po sa lahat sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Dahil po sa dugo ng Panginoong Jesucristo na dumanaw doon sa krus 2,000 taon na po'y nakakalipas, ay nalinis ang lahat ng mga kasalanan. Kaya nagkaroon na po kami ng maluwalating pag-asa na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian. Salamat din po sa pagpapatuloy sa amin dito po sa lugar po na ito at pinahintulutan niyo po yung bawat isa sa amin na makarating ng maayos at ligtas upang sama-sama po makapakinig ng iyong banal na salita. Ngayong oras po ay magkakaroon po kami ng pag-aaral ng iyong banal na salita, kaya humingi po kami ng tulong sa kapangyarihan po ng Espiritu Santo upang ipaunawa po sa amin ang aming pag-aaralan at nawa ito po ay maging kalakasan po namin sa aming pamumuhay bilang inyong anak. Nalalaman po namin na itong mundo na ito ay pasama ng pasama. Nawa kami po na mga tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay patuloy sa pagpapakabanal. Tulungan niyo po kami upang makaiwas sa iba't ibang mga tukso ni Satanas at ganoon din ng mundong ito upang kami ay humarap sa iyo na walang anumang dapat ikahiya. Tulungan niyo po kami upang masigit pa po namin kayong makilala, upang masigit pa po namin kayong paglingkuran at ibigin. Sa oras po na ito, dinadalangin din po namin yung mga brothers and sisters na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Pakiusap, ingatan niyo rin po sila at gabayan. Naway tulungan niyo rin po sila na makapaganda ng kanilang puso sa pakikinig ng iyong salita. Ganon din, dinadalangin po namin ang mga brothers and sisters na maaaring patuloy po na nakakaranas ng mga kahirapan sa pisikal at ganon din sa kanilang espiritu. Patuloy po namin silang idinadalangin naming Ama. Pakiusap, bigyan niyo po sila ng kasiglahan at kaaliwan sa kanilang puso at mapagtagumpayan po nila ang mga pagsubok na kanilang nararanasan. Ngayong oras sa aming Ama, sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo ay matanggap po namin yung biyaya na nais pong ibigay po sa amin. Sa pasimula sa pagtatapos ng aming pag-aaral po na ito, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia sa Roma chapter 13. Sa aklat po ng mga taga-Roma, chapter 13, babasahin po natin mula verse 12 hanggang 14. Sa bagong tipan po ito, sa aklat ng mga taga-Roma, chapter 13, mula verse 12 hanggang 14, babasahin po natin ito. Roma, chapter 13, mula verse 12 hanggang 14. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay kapag nakita na. Okay. So, basahin po natin kung nakita na po. Roma, chapter 13, mula verse 12 hanggang 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw. Huwag sa kalayawan at paglalasing. Huwag sa kalaswaan at sa kahalayan. Huwag sa mga away at paninibugho. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. So muli magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? So yung panahon natin, yun nga, patuloy nating nararanasan yung matinding init. Kaya nakakabahala minsan na baka yun, syempre tayo, dahil nga yung ating katawan ay mahina, dahil nga yung ating katawan, sabihin natin tumatanda at humihina, syempre nakakaranas ito ng mga discomfort sa atin bilang isang tao. Pero ganun pa man, kahit na mahirap yung ating sitwasyon sa physical, at minsan mahirap din yung ating spiritual na pamumuhay, yung ating Christian life, pero kailangan po natin na matagpuan yung biyaya sa Panginoon. Sa pamamagitan po ng biyaya, yes, mapagtatagumpayan po natin yung mga iba't ibang mga kahirapan. Ngayon, kung walang biyaya, kung wala tayong nakukuha na kalakasan spiritually, kapag nakakaranas tayo ng kahirapan, malulungkot lang tayo. Madidismaya at madidiscourage. Isipin natin na, bakit ganito? Ang hirap naman. Bakit ganito yung nangyari sa akin? Kaya lumalabas yung mga discomfort, lumalabas yung mga hindi magagandang puso or kaisipan kapag tayo nahihirapan. Pero, kung yung ating puso ay may biyaya, kahit na mayroong kahirapan, yes, magagawa po natin itong ma-overcome. Kaya napakahalaga para sa atin bilang isang Kristiyano
na patuloy pong hanapin yung biyaya. Kaya po nang sinabi sa isang kanta na lahat ito ay biyaya. Yung mainit na sitwasyon, biyaya po ba para sa atin o hindi? Sabi nung iba, pwede naman na maging malamig eh. Ba't ko pipiliin na maging mainit? Pwede naman na sana umuulan, pwede naman na sana na maganda sa pakiramdam, mahangin. Pero bakit merong ganitong klaseng kalagayan? Kailangan rin po natin na maunawaan na ito rin po ay parte ng biyaya para sa atin. Hindi man biyaya para sa katawan, kundi biyaya para sa ating espiritu, na isipin palagi yung biyaya sa halip na mga pagreklamo or mga bagay na hindi magaganda sa atin. Naintindihan po. Kaya naman, kahit na sa anumang sitwasyon, kung yung ating puso ay puno ng biyaya, yes, mapagtatagumpayan po natin ito. Okay? At isang paraan kung paano tayo makakuha ng biyaya ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon, kung tayo nakakain, yes, ipakinabang ito para sa katawan, tama? May biyaya ito para sa pisikal. Meron tayong lakas, meron tayong energy na magagamit para sa pang-araw-araw nating buhay, tama? Ngayon, yung biyaya ay kapareho din ng pagkain para sa ating espiritu. Para sa isang kotse, kahit na gaano pa aganda yung kotse mo, kung wala naman yung gasolina, useless yan. Pang-display lang yan, tama? Pero kung yung kotse, kahit na sabihin natin karag-karag, hindi maganda at hindi high-end, pero kung may gasolina, magagawang papaandar. Tama po ba? May pakinabang. Naiintindihan po. Ganun din yung biyaya. Ganun din yung salita ng Diyos para sa atin. Kaya yung salita ng Diyos, hindi po ito optional na kung gusto lang natin, tatanggapin natin. At kung ayaw natin, ayaw din natin. Ito po ay biyaya para sa atin ng Diyos na hanggang ngayon, nakakatanggap tayo ng biyaya mula sa langit. Ito pong Biblia, yes. Ito po ay biyaya mula sa langit. Kung yung Diyos na nasa langit ay gumawa ng lahat ng bagay na nakakamangha dito sa mundong ito, isa sa nakakamangha na ginawa niya, ito pong Biblia. Naintindihan ko. Ito po yung mensahe mula sa langit. Hindi ito yung mensahe lang galing sa tao. Kaya po na sinabi sa Biblia, diba, na yung salita ng Diyos ay katotohanan. Yung salita ng Diyos ay tubig. Yung salita ng Diyos ay galing sa Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo na kumikilos, wala pa nang likayin yung sanlibutan. Siya po yung nagbigay ng message para sa atin, para hanggang ngayon, patuloy tayo makatanggap ng biyaya. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na patuloy na makatanggap ng biyaya ng mas higit pa. Naintindihan po. Ngayon, bakit? Yes, ito po ay pakinabang para sa ating Christian life. Nagagamit natin ito para makapagpatuloy. Pero bakit mas lalo dapat natin hingin yung biyaya ng Diyos? Sabi dito sa verse 12, malalim na ang gabi. Sabihin, yung mundo na ito ay patuloy na pasama ng pasama. Yung mundo na ito ay patuloy na sa pagkawasak. Yung mundo na ginagalawan natin, yung kung saan tayo nakatira ngayon, ito po'y papunta sa mas malalim na kadiliman. Mas madilim na kadiliman. Kaya pansin po ninyo, yung mga krimen noon, hindi masyadong, sabi natin, bibihira. Yes, may mga krimen. Pero sa panahon po natin ngayon, patuloy na nangyayari yung iba't ibang mga krimen, iba't ibang mga kaguluhan. Tama po ba? Mas tumitindi kumbaga. Ngayon, kung yung mundo natin ay pasama ng pasama, kung yung mundo natin ay padilim ng padilim, tayo po bilang mga Kristiyano ay dapat patuloy na nagliliwanag. Naintindihan po. Para saan? Para makita ng mga tao sa paligid po natin na mayroong pag-asa. Ngayon, kung yung puso natin madilim, kung yung mukha natin madilim din, kapag nakita ka ng iba, anong iisipin nila? Ang dilim ng buhay mo. Ganyan ba yung Kristiyano? Ang dilim-dilim. Parang pasan niya yung buong mundo, sabi sa isang kanta. Ngayon, kung titignan tayo ng iba, habang sila ay nabubuhay sa mundong ito, kung yung ating puso ay madilim din, yung ating Christian life ay madilim din, ano pagkakaiba natin sa kanila? Wala. Madilim din. Pero tayo po bilang mga Kristiyano ay anak ng liwanag. Kaya sa panahon na madilim, tayo po bilang mga Kristiyano ay dapat palaging isipin kung paano tayo mas higit na magliliwanag. Naintindihan po. Tayo po ay mga Kristiyano. Hindi na po tayo mga tao dito sa sanlibutan. Yes, nakatira tayo dito sa mundong ito. Pero tayo po ay mga taong taga-langit. Sabihin, lugar na kung saan naninirahan yung liwanag. Ito po tayo, ito po yung ating identity pagkatapos po nating maligtas. Ngayon, sinabi na malalim na ang gabi.
Kaya, ang araw ay malapit na. Ano po yung araw na ito? Yung Diyos, si Jesus, malapit na siyang dumating. Kaya, nakikita natin yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Nakikita natin na patuloy na nagiging obvious yung mga tanda bago dumating si Jesus. Kaya hindi talaga natin may kakaila na anytime pwede na siyang dumating. Naintindihan po. Pwede ba nating isipin na siguro matagal pa naman? Kaya yung Christian life, pwede ko muna sigurong hindi masyadong seryosohin. Kasi matagal pa naman siya, kaya yung pagtutuon sa salita ng Diyos, yung masigit na manalangin, yung masigit na sumama sa fellowship, yung masigit na mag-evangelize, siguro next time na lang. Kailangan po natin tandaan na yung pagdating ni Jesus, yes, ito po yung pinakamagandang araw para sa ating mga naligtas. Pero sa kabilang banda, ito rin po yung araw na para sa atin, para sa akin, nakakatakot. Bakit nakakatakot? Hindi dahil tayo mapaparusahan na mapupunta sa impyerno, kundi dito na tayo susulitin. Dito na tayo i-evaluate kung paano tayo nabuhay dito sa mundong ito. Sa school, ewan ko kung natatandaan po ninyo, may tinatawag na clearance. So kapag cleared ka, sabihin, wala kang kulang, pasado, mabibigyan ka agad ng clearance para either makapag-bakasyon na, tapos maghihintay ka na lang ng enrollment day, ganyan. Pero kapag may kulang at may mga bagay na sabi natin hindi pa tapos o INC pa, pero mag-aalala ka, tama po ba? So, paano ko ba ito masusolusyonan? Paano ko ba ma-clear? Kasi hindi ako pwedeng aalis lang at magbabakasyon lang na hindi pa tapos lahat ng gagawin ko dito sa school. Tama po ba? Ngayon, i-evaluate natin, ano ba yung kulang? Ano ba yung mga bagay na kulang ko pa? Dito papasok yung iba't ibang mga subject na maaaring hindi pa natin nagagawa. May mga bagay pala na, kunyari, project na hindi pa natin natatapos. So, sa pamamagitan nito, na-evaluate natin yung sarili natin sa pamamagitan ng evaluation day o yung clearance na yun. Tama po ba? Sa Diyos, yes, hindi man po ito ibig sabihin na kapag hindi tayo cleared o kapag hindi natin nagawa yung mga bagay na pinapagawa niya sa atin, hindi tayo makakapasok sa langit. Hindi po ganun, okay? Hindi po ganun ibig sabihin. Ngunit, kapag tayo umarap sa Kanya, susuklian lahat ng ginawa natin sa ating Christian life. Ngayon, kung haharap ka sa Kanya at sa puso mo, meron kang isang bagay na pinanghihinayangan. Yung panghihinayang na yun, ito po yung isa sa masakit na kalagayan sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Yung panghihinayang na hindi natin ginawa yung mga bagay na dapat natin ginawa nung nabubuhay pa tayo, panghihinayang tayo. Sana pala, mas in-extend ko yung pag-ibig ko sa mga may ayaw sa akin para ma-evangelize ko sila. Sana in-extend ko pala yung pagpapakumbaba ko. Sana in-extend ko pala yung pagmamahal ko sa iba na mga brothers and sisters kahit na bata pa sila. Pero kung yung puso natin, ayun, hinayaan na lang na okay na siguro to. Total, papasok naman ako sa langit, wala naman na to. Tandaan natin, susuklian ng Diyos lahat ng ginawa natin at bibigyan tayo ng gantimpala. Lahat ng ginawa natin dito sa mundong ito, sabi sa Biblia, susuklian niya ng gantimpala. Naintindihan po. Sino ba mag-aasam na Kristiyano na okay na makapasok sa langit? Ganun po yung isip ko noon eh. Kahit hindi ko gawin yung aking Christian life, total, makakapasok naman ako sa langit. Pero habang nagpapatuloy sa paikinig, habang nagpapatuloy ako sa fellowship, doon ko naintindihan na hindi lang pala dapat na maging masaya ako na makapasok sa langit, kundi asamin ko din na pagdating ko sa langit, meron akong gantimpala. Naintindihan po. Ito po yung totoong mangyayari. Kaya kailangan po natin itong paggandaan. Malalim na ang gabi at yung araw malapit na. Naintindihan po. Noon nga, may mga estudyante rin na siguro na-experience din na dahil hindi ka cleared, hindi ka ma-graduate. Nade-delay, minsan hindi ka naisasama, tapos dahil hindi ka naisama, sa susunod pa na graduation ka isasali. Kailangan mo munang tapusin yung clearance mo para makagraduate ka. Tama po ba? Para sa isang estudyante, yes, yung araw ng graduation ay masaya para sa kanila. Tama po ba? Dahil doon niya matatapos yung kanyang pinagpaguran. Doon niya matatapos yung kanyang pinagpuyatan. Doon niya matatapos yung lahat ng mga pagdurusa na na-experience niya habang nag-aaral siya.
Yung araw ng pagdating ng Panginoon, yun po yung araw na tayo po'y haharap na sa Diyos, papasok na sa langit. Kaya hindi po tayo dapat na makontento lang na okay na ako na naligtas. Total, papasok naman ako, kahit na anong gawin ko, napatawad naman na lahat ng kasalanan ko, okay na yun. Huwag lang po tayo magkaroon ng ganitong kaisipan. Kundi, palagi nating tandaan, paano ko ba susuklian yung biyaya ng Diyos habang nandito ako sa mundong ito? Ano bang gagawin ko na pwede kong gawin para malugod yung kanyang, malugod, o maging malugod ako sa kanyang paningin? Ano bang gagawin ko? Ito po yung dapat na palagi natin pinag-iisipan sa ating Christian life habang papalapit na yung araw. Naintindihan? Hindi yung, saan kaya magandang magbakasyon? Total, summer naman. Saan kaya ako pupunta? Meron akong extra na itabi. Baka pwede naman na magbakasyon muna. Yes, ito po yung ginagawa ng sanlibutan. Dun sa mga panahon na hindi nila iniisip na malapit nang dumating yung Diyos, saan sila masigit na nagtutuon? Dito sa lupa. Naintindihan po. Ito po yung nangyayari sa panahon po natin ngayon. Kaya yung araw, yung ating mundo ay padilim na padilim. Malalim na ang gabi. Bakit? Yung mga tao wala nang pakialam para sa espiritu. Palagi nilang iniisip yung mga bagay para sa kanilang katawan. Naintindihan? Kaya, sinasabi ni Apostol Pablo, malalim na ang gabi at ang mga araw ay malapit na. Kaya't, iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ang ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. So, meron po siyang binanggit dito na dalawang bagay na dapat natin gawin. Ano yung una? Iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman. At ano po yung kasunod? Isakbat natin ang sandata ng liwanag. So, hindi natin pwedeng isakbat yung sandata ng liwanag kung hindi natin iiwan o iwawaksi yung mga gawa ng kadiliman. Naintindihan po? Kagaya sa mga Israelita, hindi nila makukuha yung biyaya kung sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ito po yung rule ng Diyos nasa Old Testament. Kung gusto nila na makatanggap ng tulong, kung gusto nila na makatanggap ng biyaya at pagpapala, kailangan muna nilang unang gawin, alisin yung mga Diyos-Diyosan sa gitna nila. Tama po ba? Hindi natin pwedeng pagsabayin na sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapos gumagawa ng Christian life. Hindi po yun uubra. Naintindihan po. Kaya, ano po yung unang dapat natin gawin? Iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman. Ibig sabihin, yung kasalanan. Yes, tayo po yung nabubuhay pa dito sa mundong ito at mahina pa tayo. At naturally, nakaagawa tayo ng kasalanan. Pero ano po yung dapat na maging puso natin? Ano po? Isipin na lang natin na, kasi mahina naman ako, kaya nagagawa ko yun. Hindi pa naman kasi ako perfecto, kaya nakakasala ako. Hindi lang po ito dapat na ganito yung ating isipin. Kundi, palagi nating isipin, paano ko ba magagawang iwasan yung mga gawa ng kadiliman? Paano ko magagawang iwasan yung mga gawi ng sanlibutan? Sa Biblia, meron pong paraan. Isang unang paraan na pinakamahalaga, tingnan po natin ito. Kawikaan chapter 16. Kawikaan chapter 16, verse 6. Kawikaan chapter 16, verse 6. Kapag nakita na po, babasahin po natin ang sabay-sabay. Basahin po natin, Kawikaan, chapter 16, verse 6. Kung nakita na, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. At katotohanan ay napagbabayaran ang kalikuan. At sa pamamagitan ng takot sa Panginoon ay umiiwas ang tao sa kasamaan. Sabi po sa baba, sa pamamagitan ng takot sa Panginoon ay umiiwas ang tao sa kasamaan. So hindi lang natin dapat isipin na umiiwas sa kasamaan. Bago tayo makaiwas sa kasamaan o kasalanan, kailangan natin palaging isipin, meron ba akong takot sa Diyos? Kung meron akong takot sa Diyos, naturally, ang resulta nito, iiwas ako sa kasamaan. Naintindihan? Pero kung gusto mo umiiwas sa kasamaan pero hindi ka naman natatakot sa Diyos, hindi rin po ito ubra. Naintindihan po. Hindi po ito takot na baka wasakin tayo sa impyerno, hindi po. Bakit ba dapat tayo magkaroon ng takot sa Panginoon? Ibig sabihin, meron tayong mataas na paggalang. Naintindihan? Halimbawa, sa isang kriminal,
Masaya ba siya or naturally ba niyang magagawa yung krimen kung meron siyang katabing pulis? Natural ba na lalabas yung instinct niya na magnakaw kung katabi niya ay pulis? Hindi, di ba? Kasi magkakaroon siya ng takot na baka hulihin ako. Tama? Papaparusahan ako kapag ginawa ko yun. So same din, palagi nating isipin na yung Diyos kasama natin. Kung yung Diyos kasama natin, na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo, lumikha sa atin, yes, naturally, nalalabas sa atin yung takot. Ngayon, kung tayo magkakaroon ng takot, iiwas tayo sa kasamaan. Naintindihan ko. Kaya naman, palagi nating tandaan, yung pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Karunungan para ma-distinguish ano yung masama, ano yung mabuti. Ano yung dapat iwasan, ano yung dapat gawin. Naintindihan ko. Pero kung wala tayong takot, ayun, dito nagsisimula yung ating puso na maging matigas. Yung puso natin na nagiging manhid. Na kahit na iniisip natin na okay naman ito, wala namang problema, total, napatawad naman ako, lumalakas yung loob natin na gumawa ng kasalanan. Dahil nga, hindi na tayo natatakot. Actually, nakakatakot po kapag ganun. Naintindihan po. Kapag yung puso natin ay nanatiling matigas at manhid, hindi na natin madidistinguish kung ano yung kabanalan sa kasalanan. Dinescribe yung Biblia na salita ng Diyos na parang apoy. Ano pong isang katangian ng apoy kapag natin na nadadapuan niya yung iba't ibang mga bagay? Siyempre, natutunaw, nasusunog. Tama po ba? Kahit na yung pinakamatigas na, sabi natin, bato, na makita natin sa bulkan, dahil sa lava, sa sobrang init ng lava, nagagawa niyang tunawin na para bang liquid. Tama po ba? Same din sa atin. Yung salita ng Diyos, para sa ating puso, ay kagaya ng isang apoy na tumutunaw para hindi ito maging matigas. Naintindihan po. Kaya naman kailangan po natin panatilihin yung salita ng Diyos para sa atin. Kung mapapanatili natin yung salita ng Diyos sa harapan natin, yes, mapapanatili natin yung takot sa Panginoon at iiwas tayo sa kasamaan. Ngayon, sabi dito, sa pamamagitan ng takot sa Panginoon ay umiiwas ang tao sa kasamaan. Kaya paano natin magagawang matakot sa Panginoon? Tignan po natin ito. Awit 16. Mga awit 16, verse 8. Awit 16, verse 8. Pag nakita na po, babasahin po natin ng sabay-sabay. Awit 16, verse 8. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. Hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. So, paano natin mapapanatili yung takot sa Panginoon? Lagi natin siyang ilagay sa... Saan? Saan po? Pero pong nakalagay dito na posisyon kung saan dapat nakalagay yung Diyos. Nasa harapan. Naintindihan ko. Kung nasa harapan natin yung Diyos, yes, mapapanatili natin yung takot. Kapag napanatili natin yung takot, makakaiwas tayo sa kasamaan. Doon natin magagawang iwaksi yung mga gawa ng kadiliman. Naintindihan po. Yan naman napakahalaga para sa atin bilang isang Kristiyano na patuloy at palaging gawin yung bagay po na ito, kagaya ni Haring David. Naintindihan po. Ito po isang awit ni Haring David, isang prayer na sana lagi kong pinanatili ang Panginoon sa aking harapan. Ayun, ano po ibig sabihin ng lagi pinanatili? Laging pinanatili. Yun na nga po, evangelist lagi. Opo, tama po, lagi. Ibig sabihin, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Nasa bahay ka man, lagi mong panatilihin yung Panginoon sa iyong harapan. Nasa school ka man, lagi mong panatilihin yung Diyos sa iyong harapan. Nasa workplace ka man, lagi mong panatilihin yung Diyos sa iyong harapan. At kahit nasa harapan ng kasalanan, lagay mo yung Diyos sa harapan mo para magawa mong matakot at makaiwas na huwag nang gawin. Naintindihan po. Kaya naman si Haring David, yes, kahit na siya ay bumagsak sa kasalanan, kahit na siya ay nahulog sa pangangalo niya at pagpatay, sinikap niya na siya rin, palagi niyang panatilihin yung Panginoon sa kanyang harapan. Kaya pagkatapos ng incident na yun, yes, si Haring David, na-renew yung kanyang puso na yung Diyos palagi yung ilalagay sa aking harapan.
Naintindihan po. Tayo rin bilang isang Kristiyano ay dapat na palaging panatilihin yung Diyos sa ating harapan. At sabi dito, lagi kong pinanatili ang Panginoon sa aking harapan. Hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Ito rin po yung isang benefit. Kung yung Diyos ay pananatilihin natin sa ating harapan, hindi tayo matitinag. Ibig sabihin, hindi tayo matatakot. Hindi matatakot sa mga gawa ni Satanas. Hindi matatakot sa mga tukso ng sanlibutan natin. Hindi tayo mababagsak sa ating mga pagnanasa. Hindi tayo matitinag. Ibig sabihin, magiging matibay. Naintindihan po. Kaya tayo madalas na bumabagsak sa kasalanan. Kaya tayo madalas na panghihinaan dahil sa mga tukso ng sanlibutan. Isa po itong dahilan. Kasi hindi natin pinanatili yung Panginoon sa ating harapan. Kaya magkukonklud na lang tayo. Isipin na lang natin, ay, mahina talaga ako. Mahina ako, kaya nagawa ko yun. I-check mo muna. Yes, mahina ka. Alam naman yun yung Diyos. Pero, nagawa mo bang ilagay yung Diyos sa iyong harapan palagi? Yes, hindi po lang dapat natin sabihin na, okay, lalagay ko yung Diyos sa aking harapan, dahil kung pananatilihin yung Panginoon sa aking harapan. Pero hindi naman natin kinikilala kung ano ba yung Diyos sa ating harapan. Kung sino ba yung Diyos sa ating harapan. Kaya kung tayo po'y magkakaroon ng takot, yes, lalabas sa atin yung pag-iingat. Naintindihan? Isa pa po, tingnan natin. Kawikaan chapter 8. Kawikaan chapter 8, verse 13. Kawikaan chapter 8, verse 13. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kawikaan chapter 8, verse 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Ang kapalaluan, kahambugan, langdas ng kasamaan, at ang masamang pananalita ay aking kinasusuklaman. Sabi dito, ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Ano po ibig sabihin ng pagkamuhi? Mas malalim na term na tanggihan. Naintindihan po, yung pagkamuhi. Sabihin, ayaw. Sa kahit anumang sitwasyon, hindi siya mako-compromise dahil nga kinamumuhi niya yung kasalanan po na ito. Tayo nga, di ba? Minsan kapag nagagalit tayo, minsan kinamumuhi natin yung iba. Okay lang ba na makaharap natin sila? Maganda ba sa pakiramdam? Hindi, di ba? Nahihiya tayo. Isa, naiinis tayo. Kapag nakikita natin sila, yung pagkamuhi ay same thing. Kapag nakikita natin yung, sabi dito, kapalaluan, kahambugan, landas ng kasamaan, at masamang pananalita, kapag tayo ay nasa harapan na yun, kung tayo po ay may takot sa Panginoon, kakamuhingan natin ito. Naintindihan po. Sabihin, tatanggihan natin, iiwasan natin, tatakasan natin. Naintindihan po. Yan naman, napakahalaga ng takot sa Panginoon. Ito po yung pag-iwas sa mga gawa ng kadiliman. Ito yung kasalanan. Isa pa po. Kawikaan chapter 14, verse 16. Kawikaan chapter 14, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 16, 3, 2, 1. Ang matalinong tao'y maingat at sa masamay umiiwas. Ngunit iwinawaksi ng hangal ang pagpipigil at siya'y walang ingat. Mayroong dalawang klaseng tao dito. Yung isang tao na matalino at yung isang taong hangal. Yung isang taong matalino, sabi dyan, nag-iingat siya at sa masamay umiiwas. Pero yung hangal, ngunit yung winawaksi, ibig sabihin tinatanggihan yung kanyang pagpipigil sa sarili at hindi siya nag-iingat. Naintindihan po. Kaya naman, tinuturuan tayo ng Diyos na maging matalino para maingatan natin yung ating buhay, makaiwas sa kasamahan. Naintindihan po. Ngayon, habang tayo na mabuhay dito sa mundong ito, palagi po natin tandaan na magagawa natin makaiwas o makakaiwas tayo kung yung ating puso, yung ating isip, pangungunahan ng pag-iwas. Yung katawan, yes. Ito ay gumagalaw o kumikilos base lang sa ating kaisipan. Tama po ba? Kung yung ating isip
yung ating puso, yung ating diwa, unang pa lang na iiwas o magkakaroon ng kaisipan na umiwas sa kasamaan, yes, magagawa natin isipan. Magagawa natin iwasan. Naintindihan po. Kaya ano po yung dapat na mangyari sa ating puso? Tingnan natin ito. Roma chapter 12. Roma chapter 12. Basahin natin yung verse 2. Roma chapter 12 verse 2. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito. Hindi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Para mapatunayan natin kung ano yung mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos, ano po yung dapat na una natin gawin? Una, huwag tularan yung sanlibutan ito. Ay, din yan po. Kaya nasabi ko po kanina, yung mundo na ito ay pasama ng pasama. Tayo po bilang mga Kristiyano ay dapat na patuloy na magliwanag. Naintindihan po. Kaya nga sabi dito, huwag ninyong tularan ng sanlibutan. Kung sila ay patuloy sa kasamaan, huwag nating tularan. Kung sila ay patungo sa kadiliman, huwag nating tularan. Naintindihan po. Kaya naman, kailangan natin pakaingatan yung ating isip. Sabi dito, magagawa nating hindi tularan yung sanlibutan kung magbabago din yung ating pag-iisip. Yung ating pag-iisip, kung yung ating pag-iisip ay nabago, malinaw natin makikita yung purpose ng ating buhay habang tayo nandito sa mundong ito. Kaya ano po yung pagbabago ng isip? Kung noon, yung focus natin ay sa mga bagay sa lupa, ngayon na tayo naligtas, yung ating mga binibigyang pansin din ay yung mga bagay na espiritual. Hindi lang yun sa mga bagay dito sa lupa. Kapag tayo ay masigit pa na lumago, yung mga bagay sa lupa, magiging sabihin natin 10% na lang. Tapos 90% para sa Diyos. At kapag masigit pa tayo na mas lumago pa, 95% para sa Diyos, 5% para sa lupa. Kung hindi ito magiging ganito, yes, eventually, yes, yung ating puso madudungisan din. Yung ating puso, palagi na lang mahahati. Yung ating isip ay dapat na patuloy na magbago para mahanap natin ano yung kasiyasiya, banal at buhay na makatwirang lubos na kalooban po ng Diyos. Hindi po sa mga bagay dito sa mundo, kundi sa mga bagay na espiritual. Naisip natin yung kalooban ng Diyos at ito yung sunod-sunod. Kapag yung ating puso ay nabago, yung ating sariling pagdanasa, tinatanggihan. At yung kalooban ng Diyos, yun po yung ginagawa. Meron tayong pag-iingat sa harapan ng kasalanan. Naintindihan po. Itong mundo na ito, hindi ko alam kung napapansin po ninyo, na kung ano yung mas marami, yun yung ginagawa ng lahat. Kung ano yung mga bagay na ginagawa naman ng marami, na para ba nagiging normal na sa kanila. Kapag maraming gumagawa, parang normal na lang. Naintindihan po. Marami namang gumagawa, kaya para bang normal lang ito. Pero ano po yung sinasabi sa atin ng Biblia? Tingnan natin. Exodus chapter 23. Exodus chapter 23 verse 2. Exodus chapter 23 verse 2. Nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang susunod sa marami upang gumawa ng masama. Hindi magbibigay patotoo sa isang usapin na kumakampi sa marami upang baluktutin ang katuruan. Isa po ito sa kautusan na ibinigay ng Diyos para sa mga Israelita nung sila'y lumabas mula sa Egypt. Ano sabi ng Diyos? Huwag kang susunod sa marami upang gumawa ng masama. Itong mundo na ito, baliktad. Kung sino mas marami, yun po sumusunod yung iba. Kung ano yung normal na lang na ginagawa ng lahat, yun na rin po yung itinuturing ng iba na normal. Naintindihan po. Kaya sa punan po natin ngayon, noon, kapag, pasensya na sa term na i-example ko, noon,
Yung mga bagay na mahahalay sa mundong ito, noon, masyadong conservative pa eh. Minsan, nahihiya pa na ipakita o gawin. Pero ano po nangyari sa panahon po natin ngayon? Na para bang sobrang hayag na lang? Na para bang normal na lang? Huwag tayo makikiisa dun sa ginagawa ng marami. Naintindihan po. Yung iba, ginagawa yun, hayaan nyo sila. Hindi natin pwedeng sabihin na, bakit hindi ko pwedeng gawin? Kung sila nag-i-enjoy, tapos ako, malungkot. Ito ba yung gusto ng Diyos sa akin? Maging malungkot? Hindi po. Ang gusto ng Diyos, umiwas ka sa kasalanan. Naintindihan po. Umiwas ka sa gawi ng sanlibutan. Sabi nga dito, huwag kang susunod sa marami upang gumawa ng masama. Naintindihan po. Kahit nasa kaligtasan eh. Sabi sa Biblia na mayroong dalawang pintuan. Yung isa maluwang, isa makipot. Maraming pumapasok dun sa maluwang na pintuan. Inisip nila, uy, ang ganda, maluwang. Convenient. Pero dun sa makipot na pintuan, ayoko, mahirap. Kaya maraming pumapasok dun sa maluwang na daan. Tama po ba? Pero alam natin na yung maluwang na daan, papunta sa kapahamakan. Naintindihan po. Kaya hindi ibig sabihin na ginagawa ng lahat, gagawin na rin natin. Naintindihan po. Hindi ibig sabihin na para bang normal kasi ginagawa ng lahat, magiging normal na lang sa atin. Naintindihan po. Hindi po yung ganun. Kaya sinasabi sa atin ng Diyos, magbago kayo ng pag-iisip. Magbago kayo ng mga pag-iisip, hindi kagaya ng sanlibutan, kundi kagaya ng mga tao na nasa langit. Naintindihan po. Sabi sa Colossians chapter 3, ito natin yung ating mga mata sa itaas, hindi sa mga bagay dito sa lupa. Naintindihan po. Kung yung tao, yung mga tao sa mundong ito ay mas higit na nagpapagod para magpayaman, tayo po bilang mga Kristiyano, ano po yung dapat natin gawin? Magpagod din para yumaman, para guminahawa yung buhay. Yes, pwede nyo po yung gawin. Pero wag nyo pong i-expect na meron kayong makukuha na biyaya pagharap nyo sa Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, palaging sinasabi sa atin, huwag kang susunod sa marami. Kaya nga tayo inihiwalay sa mundong ito. Tama po ba? Balikan natin yung sitwasyon ng mga Israelita sa Egypt. Karamihan po dun sa Egypt, ang sinusunod po nila yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba nila. Yung pagsamba sa baka, pagsamba sa palay, pagsamba sa ilog na Nilo, pagsamba sa araw, sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan na meron sila. Kaya yun po yung pinuksan ng Diyos eh. Yung 10 plagues, yun po yung mga sinasamba na mga Egyptian, doon time po na yun. Kaya doon po winasak ng Diyos. Ngayon, sila ng mga Israelita na naninirahan sa Egypt, kailangan silang ihiwalay para yung kanilang puso ay hindi matangay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lang po dahil sila ay nahihirapan, hindi lang po sila dahil alipin. Nais ng Diyos na sila ay maging bayan ng Diyos. Maituon yung kanilang puso sa Diyos, hindi sa mga bagay ng Egypt. Naintindihan po. Tayo rin po, bilang mga naligtas, inihiwalay sa mundong ito. Kahit na nabubuhay tayo sa mundong ito, yes, pero yung ating isip ay dapat na nasa langit. Yung pag-asa ay dapat na nasa langit, hindi dito sa lupa. Itong mundo na ito ay mawawasak. Kaya sinasabi sa atin na yung ating puso ay dapat magbago. Tingnan natin, isa pa. Efeso chapter 4. Efeso chapter 4, verse 23 hanggang 24. Efeso chapter 4, verse 23 hanggang 24. Basahin na natin mula verse 21 hanggang 24. Efeso chapter 4, verse 21 hanggang 24. Basahin na po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paano ang katotohanan ay na kay Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at pagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Sabi dito na alisin ninyo yung dating paraan ng inyong pamumuhay. Kung yung puso natin noon nakatuon sa lupa, ito po yung dating paraan ng ating pamumuhay.
Lagi na lang natin hinahanap kung saan tayo kikita, kung tayo makakuha ng pakinabang. Pero kung tayo ay naligtas, sabi dito, kung tunay siyang inyong narinig at tinuruan sa Kanya. Ibig sabihin, naligtas, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Hindi naman ibig sabihin na kung may trabaho ka, mag-resign ka na. Kung nag-aaral ka, huwag ka na mag-aaral. Ibagsak mo na lahat. Hindi po ganun. Naintindihan po. Palagi nating isipin na noon, ginagawa natin yung mga bagay na yun para sa lupa, para sa katawan, para sa pangarap. Tama po ba? Pero ngayon, kailangan po natin na, sabi dito, magbago ng ating pag-iisip sa espiritu. Kung noon, ginagawa natin yung pag-aaral para sa ating sarili, bilang mga naligtas, gagawin natin yung pag-aaral, hindi para sa ating sarili, kundi para sa kalawalhatian ng Diyos. Yung pagtatrabaho, ganun din. Yung pag-aalaga sa pamilya, same din. Naintindihan po. Kung hindi mababago yung ating puso, kung hindi mababago yung ating pag-iisip sa pagtuon sa mga bagay na nasa itaas, mahihirapan tayo. Naintindihan po. Lagi may paglalaban, may pag-aaway. Minsan, dito tayo sa kabila. Tapos, kapag medyo nahihirapan na sa Christian life, babalik ulit sa Diyos. Tapos, kapag okay na ulit, babalik na naman. Hindi po tayo ganun. Naintindihan po. Kaya sinasabi sa atin ng Biblia na alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Ibig sabihin, yung pagtuon sa mga bagay dito sa lupa, o para sa katawan lang, tanggihan natin, alisin natin. Ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Sabi diyan, magbago kayo o magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. So, huwag ituon yung ating puso lang sa mga bagay dito sa lupa. Yes, kailangan natin yan. Hindi ko po sinasabing huwag na po kayo magtrabaho. Hindi ko po sinasabing huwag na kayo maghanap buhay. Kailangan po yan. Pero, palagi mo tandaan, bakit ko ba ito ginagawa? Para lang ba makakain? Yung Diyos, kaya ka rin naman pakainin. Para ba sa pangarap? Yung Diyos, kaya rin ibigay yung pangarap mo. Ngayon, kaninong side ka magtutuon? Sa side ng sanlibutan o sa side ng Diyos? Naintindihan po. Kaya palagi nating ilagay ito sa ating isip. Kaya para matulungan tayo, sinabi rin po ng Biblia na ikiling natin yung ating puso sa kanyang patotoo. Tingnan po natin ito. Awit 119. Awit 119. Verse 36 hanggang 37. Awit 119, verse 36 hanggang 37. Basahin po natin. Awit 119, verse 36 hanggang 37. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo at huwag sa pakinabang. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan at bigyan mo ako ng buhay sa iyong mga daan. Isa po ito sa awit na makikita po natin dito po sa aklat ng mga awit 119. Kung awit 119 ay nagpapatungkol po sa salita ng Diyos. Ngayon, ano po yung binanggit ng mga awit? Ikiling mo yung aking puso sa iyong mga patotoo. Huwag sa pakinabang. Sabihin, ituon mo yung aking puso sa mga bagay na espiritual. Huwag sa mga bagay dito sa lupa. Kung hindi rin natin hihingin yung tulong ng Diyos para mabago yung ating puso, hindi mababago yung ating puso. Naintindihan po. Siya yung gumawa ng ating puso. Siya yung gumawa ng ating pagkatao. Tama? Kaya kailangan natin hingin yung tulong niya para yung ating isip mabago. Naintindihan po. Kailangan natin ipag-pray. Pero kung yung puso mo nahahati pa rin, ayaw mo ipag-pray, hindi ka talaga mababago. Hindi ka talaga magkakaroon ng pagbabago sa iyong isip. Naintindihan po. Kaya sabi dito sa verse 37, ilayo mo yung aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan. At bigyan mo ako ng buhay sa iyong mga daan. Ito po yung prayer niya. Sana yung puso ko maituon o may kiling sa patotoo mo, huwag sa pakinabang. Sana yung mga mata ko tumingin sa mga bagay na may kabuluhan, hindi dun sa mga bagay na walang kabuluhan. Ito rin po yung nangyari sa panahon po natin ngayon. Yung mga tao, kahit tayo minsan, tayo po yung mas masaya pa tumingin sa mga bagay na walang kabuluhan kaysa sa mga bagay na may kabuluhan. Evaluate natin yung sarili natin. Ilang oras po kayo nakapagbasa ng Bible?
Ilang oras? Siguro, hindi ko lang kung na-try na po ninyo na 1 hour magbasa ng Bible or 2 hours. Kung nagawa ninyo, mabuti. Pero ang tanong, ilang oras ka nagsiselfone? Ilan? Kung ikukumpara natin yung pagbabasa mo, yung oras ng pagbabasa mo kaysa sa oras ng pag-scroll mo, ano yung mas matimbang? Ano yung mas marami? So, kailangan natin siyasatin yung ating sarili. At ipag-pray na sana yung ating puso huwag magtuon sa mga bagay na walang kabuluhan, kundi sa mga bagay na mayroong kabuluhan. Naintindihan po. Mas natutuwa kasi tayo eh. Parang mas na-feed yung ating fleshly desire kapag nakakapanood tayo ng mga, yun nga, mga walang kabuluhang bagay. Parang doon tayo na-entertain, kaya doon tayo na-i-stuck. Kaya parang sa atin, doon na-feel yung puso natin, doon napupuno yung puso natin. Kaysa sa mga bagay na may pakinabang naman para sa espiritu. Naintindihan po. Kaya palagi natin i-check. Saan ba ako nagtutuon? Kung hindi natin magawa, ipag-pray natin. Kung nahihirapan tayo, ay bakit di natin ipag-pray? Isa kasi pinapalipas na lang natin eh. Hinahayaan na lang natin, kaya sa uli, ayun, di natin napapansin, lubog na tayo. Meron pong brother dati na nakaka-fellowship ko noon. Habang nag-fellowship kami, minsan, nababanggit niya, brother, pag-pray mo ako. Kasi, pagkagising ko, tinignan ko lang naman yung notification ko. Tapos di ko napapansin, 2 oras na pala ako nag-scroll. Kasi nagtatawanan po kami. Pero, yun nga, sa loob-loob namin na, yun nga, kailangan talaga natin na ipag-pray yung pag-pray natin yung isa't isa para magawa natin na maituon yung ating puso sa mga bagay na may kabuluhan kaysa dun sa mga bagay na wala naman talagang kabuluhan. Naintindihan po. Kaya pansin po ninyo, kapag yung nagtuon tayo ng mahabang oras sa pag-i-scroll, pagkatapos po, anong pakiramdam sa puso? Para bang minsan fulfilled eh, no? Pero unti-unti itong nag-fade. Tapos sa uli, parang nasayang yung oras ko. Tapos walang nakuha, walang na-retain. Ngayon, sa Quran po natin ngayon, sa halip na mga bagay na may kabuluhan yung panoorin ng mga tao, eh yun, mas gusto na nila yung mga bagay na wala naman talagang kabuluhan. Naintindihan po. Kaya huwag tayo padaya. Yun po ay trap. Yun po ay patibong ni Satanas. Kaya, pagkalipas ng isang araw, dahil nga, sobrang dami mong oras na inilaan sa pag-i-scroll, may isip na, ay, teka lang, parang di yata ako nakapagbasa. Teka lang, para bang ubos na yung oras ko, matutulog na, bukas na lang. Pero ulit, kung i-repeat mo na lang yung ganong klaseng routine, hindi mo talaga magagawa na ituon yung puso mo sa mga bagay na walang kabuluhan. So, itutuon yung mga bagay na may kabuluhan kaysa dun sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Kaya, kung napanood po ninyo yung Wednesday sermon, napakinggan po ninyo, yung mga tao sa punan po natin ngayon, di ba? Lasing sila sa matapang na inumin. Ano po yun? Yung kalayawan. Yung mga maling turo. Mas gusto nila pakinggan yung maganda sa pandinig. Siyempre, masarap pakinggan yung mga bagay na masarap pakinggan. Tama? Pero kadalasan, yung mga bagay na may pakinabang, masakit pakinggan. Tama? Kaya, para hindi masaktan yung ating puso, hindi natin pinapakinggan yung mga bagay na masakit. Ayaw natin sa pagsaway, ayaw natin sa instruction. Kasi gugustuhin natin na yung mafe-feel good lang ako. Yung good vibes ba? Kaya hindi natin nakukuha yung instruction ng Diyos para sa atin. Kasi yung ating puso masyadong sensitive. Masyadong sensitive na ayaw ma-correct, ayaw maturuan. Bakit? Kasi nga, yung puso natin, ayun, masyado na nagiging manhid. Ayaw na magpaturo. Kaya eventually, yung puso nagiging mapagmataas na.
Bakit mo ko tuturuan? Mas marami pa akong ilang kaysa sa'yo. Mas matanda ako sa'yo kaysa yung edad ko sa'yo. Kaya mas marami akong experience. Wala akong problema doon. Pero tandaan natin, kaninong instruction ba yung pinapakinggan natin? Kung sa tao lang, yes, pwede natin i-categorize na papakinggan natin yung mga talagang may karunungan. Tapos doon sa mga bata, syempre, talagang hindi natin pagtutuunan ng pansin. Pero instruction ba ng tao yung tinatanggap natin? Palagi natin tandaan. Tayo po'y tinuturuan ng Diyos para makaiwas sa mga gawi ng sanlibutan para hindi tayo mahulog. Naintindihan po. Sabi nga dito, ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan at bigyan mo ko ng buhay sa iyong daan. Imagine po ninyo, bibigyan tayo ng Diyos ng buhay sa kanyang daan. Pero dun sa mga bagay na wala namang kabuluhan, ano pong meron? Wala. Empty. Naintindihan po. Kaya naman, palagi natin ingatan yung ating puso sa mga bagay na ating pinapakinggan at tinitignan. Isa pa po, tingnan po natin. Awit 141. Awit 141, verse 4. Basahin po natin. Awit 141 verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag mong ihilig ang aking puso sa anumang masama, na ako'y gumawa ng masasamang gawa, na kasama ng mga taong gumagawa ng masama, at huwag mo akong pakainin ng masasarap na pagkain nila. Sabi dito, huwag mong ihilig ang aking puso sa anumang masama. Bakit? Kasi kapag yung ating puso na ihilig sa masama, gagawa na rin tayo ng masama. At ano pa yung isa? Sasamahan na rin natin yung mga tao na gumagawa ng masama. Kaya mas lalong palubog ng palubog. Naintindihan po. Kaya sabi dito, huwag mo akong ihilig yung aking puso sa anumang masama. Bakit? Kasi nga ito po ay kapanganib para sa atin. Kapag yung ating puso nahilig sa masama, eventually gagawin na natin yung masama. Gagayahin na natin. Tapos hahanap pa tayo ng mga tao na gumagawa din ng ganong klaseng kasamaan. Sabi nga dito, huwag mo akong pakainin ng masasarap na pagkain nila. Yung masasarap na pagkain, ito po yung mga kalayawan na ginagawa din nila. Yes, maaaring masarap sa flesh, maaaring masarap para sa sa katawan. Pero ito po ay kabulukan para sa ating espiritu. Naintindihan po. Kaya, pero po isang halimbawa dito. Yung, kilala po ninyo si Akan? Si Akan, lagi siyang in-example na siya ay kumuha ng mga itinalagang bagay, itinago niya para sa kanya. At dahil doon, nawasak yung mga, o natalo yung mga Israelita sa pakikipaglaban. Pero bakit ba nagkaroon ng ganitong klaseng puso si Akan? Nakunin yung mga itinalagang bagay. Tingnan natin. Josue chapter 7. Basahin po natin. Mula verse 20 hanggang 21. Josue chapter 7, verse 20 hanggang 21. Pag nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. Josue chapter 7, verse 20 hanggang 21. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Akan kay Josue, sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoong Diyos ng Israel at ganito ang aking ginawa. Nang aking makita sa mga samsam ang isang magandang balaban na mula sa Shinar, ang 200 siklong pilak at ang isang barang ginto na 50 siklo ang timbang ay aking ang ninasa at kinuha. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyo. So ito po yung pagko-confess ni Akan sa kasalanan ginawa niya. Ano po yung keyword kung bakit niya ginawa yung kasamaan na iyon? Sabi dito, ay aking ngang ninasa. Dahil sa kagustuhan ng puso niya. Yun ay maganda para sa
kanyang pisikal o para sa kanyang pamilya. Kasi pera yun eh. Pero dahil sa kanyang pagnanasa, yes, ito po yung nag-cause o naging dahilan kung bakit naparusahan po yung lipi ni Akan. Intindihan po. Kaya natalo po yung mga Israelita. Dahil po sa kanyang pagnanasa. At sabi dito, ng aking makita. Hindi lang po yun. Bago ka magkaroon ng pagnanasa, meron ka munang paningin. Hindi pwedeng nagnasa ka muna, tsaka mo makikita. Hindi po ganun yun. Okay? Makikita mo muna. Then, kung makakarating sa iyong puso at magiging pagnanasa, then, yung kagagawa ng hindi magandang bagay. Kaya nga ano pong sabi, dun sa awit 141, huwag mo ikiling yung aking puso sa mga bagay na masama. Kasi, maring ako ay gumawa rin ng masama. At magtawag pa ng ibang kasama para gumawa ng masama. Kaya, ito po yung nangyari. Kaya Akan, dahil po sa kanyang nakita at ninasa yung mga bagay na para pakinabang para sa kanyang katawan, ayun po, naparusahan po sila. Naintindihan po. Hindi naman dahil kinuha niya yung, hindi dahil masama yung pilak, hindi masama dahil yung balabal, hindi po yun yung masama. Hindi po yun yung kasalanan. Ano po yung kasalanan? Hindi niya iningatan yung kanyang puso. Kahit na nakita niya yun, pero kung hindi niya ninasa at hindi niya kinuha, hindi sila mapapahama. Naintindihan? Kaya kailangan po natin laging tandaan na kailangan natin ingatan yung ating puso. Naintindihan? Bigyan po na isang halimbawa. Sa Job chapter 31. Job chapter 31. Isa po ito sa nung nabasa ko po ito ulit. Job chapter 31 verse 1. Job chapter 31 verse 1. Job chapter 31 verse 1. Kapag nakita na po, babasahin natin. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y nakipagtipan sa aking mga paningin. Paano nga akong titingin sa isang birhen? Sabi dito, ako'y nakipagtipan. Ibig sabihin nakipagkasunduan sa aking paningin na anong gagawin niya? Hindi ako titingin sa birhen. Actually, kailangan po natin makipagkasunduan sa ating mata, tenga, at yung ating bibig. Makipagkasunduan tayo na hindi tayo titingin sa mga bagay na walang kabuluhan. Huwag rin tayo magsasalita ng mga bagay na walang kabuluhan. Huwag din tayo makikinig sa mga walang kabuluhang bagay. Kailangan ito ng kasunduan. Naintindihan po. Yung will mo at yung mismong flesh mo ay kailangan magkaroon ng kasunduan. Naintindihan po. Hindi pwedeng, titingin lang naman ako, sulyap lang. Para po sa mga mag-asawa dito, meron po kayong pagtipanan sa isa't isa, di ba? Na kayo'y magmamahalan hanggang sa katapusan, hanggang sa uli. Tama po ba? Yun yung vow. Yun po yung kasunduan. Tama po ba? Na ako yung mamahalin mo at ikaw lang din yung mamahalin ko. Yun po yung paikipagtipanan sa iyong minamahal. Tama? Ngayon, sabi dito, ako yung maikipagtipan sa aking mga paningin. Bakit? Kasi yung ating paningin, yun nga, mapandaya, mahina, at maring tumingin sa mga bagay na walang kabuluhan. Pero kung yung ating puso at ating kaisipan makikipagtipanan sa ating paningin, hindi tayo titingin sa mga bagay na walang kabuluhan. Sabi dito, paano nga kung titingin sa isang birhen? Ibig sabihin sa isang babae na hindi ko naman asawa. Kailangan po natin makipagtipanan. Naintindihan po. Tipanan sa ating mata, sa ating bibig, at sa ating tenga. Na papakinggan natin ay yung mga bagay na may kabuluhan, mga bagay na may spiritual na pakinabang para sa atin, hindi lang para sa ating katawan. Naintindihan po. Kaya kailangan po natin makipagkasunduan. Naintindihan po. Ngayon, kung hindi mo gagawin ito, nakita mo yung sarili mo na, nakatingin na naman sa mga bagay dito sa sanlibutan.
Titingin ka na naman sa mga pagnanasa. At ano mangyayari sa puso mo? Ayun, empty na naman. Naintindihan po. Kaya nga, yung pakikipagtipanan sa ating paningin, sa ating bibig, sa ating tainga ay mahalaga. Naintindihan? Kaya naman sinasabi sa atin ng Biblia na sa Lucas chapter 21 verse 34, tingnan lang natin ito. Lucas chapter 21. Lucas 21 verse 31. Sorry po, 21:34 to 36. Lucas chapter 21 verse 34 hanggang 36. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. Lucas chapter 21 verse 34 hanggang 36, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Subalit, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka magumo na ang inyong mga puso sa katakawan at sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Subalit maghihanda kayo sa bawat panahon na nangangailangang magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Saan tayo pinag-iingat? Saan po? Sabi dito, baka magumon yung ating puso sa katakawan. Baka yung ating puso ay magumon sa kalasingan. Baka yung ating puso magumon sa alalahanin ukol sa buhay na ito. Ito po yung gawin ng sanlibutan. Tama po ba? Masyado siya nagpapakaabala para sa kanilang katakawan, sa pagiging greedy, sa kanilang katawan, sa pakinabang. Tapos, ganoon din sa kalasingan, sa mga mahahalay o mga mabibigat na kasalanan ay doon sila patungo, doon po sila nagtutuon. At sabi dito, sa alalahanin. Kaya kung tayo po ay mga tao na tagalangit, ano po yung dapat na alalahanin natin? Mga bagay ng langit. Tama po ba? Kung ikaw ay taong tagalangit, anong iisipin mo? Yung mga bagay ng langit, tama? Ngayon, kung ituturing mo yung sarili mo na ikaw ay taong tagalupa, anong alalahanin mo? Mga bagay sa lupa. Ano po nangyayari? Laging stress, walang budget, kulang, walang pagkain, tapos ang taas pa ng gasolina ngayon, tapos ang dami pang kailangan bayaran. Kaya sabi dito, mag-ingat. Bakit tayo pinag-iingat? Bakit po? Kasi po ito ay mapanganib. Tama po ba? Kung yung puso natin ay magugumon sa katakawan, mapanganib ito. Tama? Dahil sa pagiging greedy natin. Mapanganib ito para sa ating espiritu. Kung yung sa kalasingan at alalahanin sa buhay, ito rin po ay makakapinsala sa atin. Kaya tayo pinag-iingat. Naintindihan po? Ito ay pinag-iingat dahil wala namang mangyayari sa atin. Naintindihan po? Pinag-iingat tayo kasi nga, ito po yung nangyayari sa mundong ito. At nire-remind ng Diyos tayo na bilang mga naligtas, huwag tayong magumon sa inyong katakawan, kalasingan, at alalahanin sa buhay na ito. Dahil baka pag dumating yung araw ng Diyos, magulat tayo na parang isang bitag. Kaya naman, palagi nating iisipin na may mga bagay na espiritual. May mga bagay na mas makabuluhan dito po sa mundong ito. Ito po yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Naintindihan po. Kaya nga sabi sa verse 36, maging handa kayo sa bawat panahon. Tuwing kailan? Bawat panahon. Ibig sabihin sa lahat ng pagkakataon, mag-ingat at maghanda. Bakit? Kasi nga, ito po yung nangyayari sa panahon po natin ngayon. At hindi lang tayo dapat maganda. Sabi dito, nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari. Yes, hindi natin maiiwasan yung mga nangyayari sa mundong ito. Lahat po ito ay mangyayari dahil ito po ay parte ng kalooban ng Diyos. Pero ano po yung dapat na palagi nating isipin? Kailangan ko manalangin para hindi ako magumon sa katakawan, sa kalasingan, alalahanin sa buhay na ito. Naintindihan po. Ito po yung dapat natin ipag-pray.
Kaya, evaluate natin yung pagpipray natin. Ano ba yung kadalasan pinagpipray ko? Para ba sa physical? Para ba sa material? Para sa kalusugan? O para sa spiritual? Yes, kailangan po yung mga bagay na para sa katawan, physical, at para sa kalusugan. Pero kung yun na lang yung ipinagpipray mo, hindi po na ipinagpipray yung Christian life mo, hindi mo na iniisip na kung nakakapagbasa ka pa ba ng Bible ng sapat, kung mas marami ka pa bang oras sa pagpipray, kung meron ka pa bang paglalaan ng oras para umattend sa gawain, at kung meron ka pa ba bang kaisipan na mag-evangelize, kung hindi mo rin ito ipagpipray, hindi rin ito mangyayari. Naintindihan po. Kaya yung puso mo, ayun, magugumon lang sa katakawan. Magugumon sa pakinabang, kadasingan, at mga lalahanin sa buhay. Kaya pinag-iingat tayo ng Diyos. Naintindihan po. Kasi nga, ito po yung mapanganib. Kaya ano pong sabi ng Diyos? Sa Mateo chapter 6 verse 33, hindi niya sinabi na alisin natin yung mga alalahanin na yun. Hindi niya sinabi na huwag na natin isipin yung mga bagay na yun. Anong sabi niya? Unahin mo muna ako. Yung mga alalahanin mo, yung mga bagay na kulang sa'yo, ako bahala na magbigay. Huwag kang magpakapagod na hanapin yan kasi mahihirapan ka lang. Naintindihan po. Kung wala yung tulong ng Diyos, hindi rin po natin ito magagawa. Naintindihan po. Kaya kailangan po natin na mag-ingat sa mga pagnanasa ng ating mata, ng ating puso, ng ating mga tainga. Naintindihan po. Kaya sabi sa Kawikaan chapter 23 verse 1 hanggang 2, kapag ikaw ay umupo upang kumain na kasalo ng isang pinuno, pansinin mong mabuti kung ano ang nasa harapan mo. At ang lalamunan mo'y lagyan mo ng patalim. Diba, sa buffet, nakain na po kayo sa buffet, yung eat all you can. Kapag doon, talagang all out na kain. Tama po ba? Minsan, hindi pa nga tayo kumakain ng almusal kung alam natin na pupunta tayo sa buffet eh. Tama po ba? Kasi pinaghahandaan natin. Tama po ba? Kapag nag-all out yung ating puso sa mga bagay ng sanlibutan, yes, mabubusog lang tayo ng mga bagay sa sanlibutan. Kaya anong sabi ng Biblia? Lagyan mo ng patalim ang iyong malalamunan. Hindi po ito literal Hindi po ibig sabihin na baga, lagyan mo ng patalim dito. Na sabihin na, teka lang, parami ka yata ng kain. Hindi po ganoon. Palagi natin lagyan ng spiritual na patalim yung ating puso para hindi mag-focus sa mga bagay na pakinabang sa mundo ito. Naintindihan po. Dahil hindi lang po tayo nabubuhay para sa mga bagay dito sa mundo. Nabubuhay tayo para sa kalooban ng Diyos. Itong mundo na ito ay palagi natin tatandaan na ito po ay papunta sa pagkawasak. Kahit nga yung mundo natin, alam niyo po ba, kung nakakapagsalita lang yung mga bagay sa mundo natin, yung mga halaman, puno, alam niyo po ba kung ano sasabihin nila? Hindi na sasabihin sa atin na, uy, mag-enjoy ka. Ang ganda ng mundo. Hindi po. Sila ay nasa pagdaing. Bakit? Hindi naman ito ganito noon. Ito po'y maluwalhati, ito po'y may kagalakan. Pero ano pong nangyari? Dahil sa kasalanan, pati yung ating mundo, nasa paghihirap. Tingnan po natin, Roma chapter 8. Basahin po natin mula verse 18, Roma chapter 8, verse 18 hanggang verse 22. Mga taga-Roma chapter 8, verse 18 hanggang 22. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Sapagkat ang masidhing inaasam ng sanlilikha ay ang inaasang paghahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang sanlilikha ay nasakop ng walang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa na ang sanlilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong sanlilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ano po nararamdaman daw ng sanglilikha? Sabi dito, dumaraing sa paghihirap. Hanggang ngayon. Bakit?
Kasi hindi naman ito ganito. Dahil sa kasalanan na naghari sa sanlibutan at kung paano si Satan ay patuloy na kumikilos, yung buong sanlilikha dumadaig. Pinagmamadali nila na sana dumating na yung Diyos para makalaya na kami sa pagkaalipin na ito, sa kabulukan na na-experience namin mula pa ng Genesis. Ito po yung dahilan ng sanlibutan. Naiintindihan po. Ayun, sinasabi ba ng sanlibutan sa atin na dito ka mag-invest? Yung lupa, tumataas yung presyo ngayon. Kaya doon mo ilaan yung mga bagay para sa iyo. Yung mga inipon mo, doon mo ilaan. Di po kung makakapagsalita lang sa atin yung mga bagay sa sanlilikha, sasabihin niya sa atin, huwag mo ito, dito yung pag-asa mo. Itong mundo na ito ay nasa kabulukan. Itong mundo na ito ay wawasakin ng Diyos. Kaya huwag mong ituon yung puso mo dito. Kaya sabi sa Biblia, magbago ng ating pag-iisip. Naintindihan po. Sabi dito, nalalaman natin na ang buong sanglilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. Naintindihan po. Kaya naman, sinasabi sa atin ng Biblia na iwakasin na natin yung mga gawa ng kadiliman. Paano? Sa pamamagitan ng takot. Hindi lang yun. Sa pagtuon sa mga bagay na may kabuluhan, mga bagay na espiritual. Naintindihan? Hindi dito sa mga bagay dito sa lupa. Yung mga bagay na espiritual ay mayroong pakinabang para sa espiritu. Ito po yung nagtuturo sa atin para kung paano tayo mamumuhay ng may kabanalan. Naintindihan po. Kaya naman, balikan natin sa ating main verse. Mga taga-Roma, chapter 13, verse 12. Basahin natin ulit. Sige po, basahin po natin sa verse 12. Ulit, basahin natin ng sabay-sabay. Roma chapter 13, verse 12. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Malapit na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksinan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang sandata ng liwanag. So dito mo naman sa ibaba. So pag nagawa na natin na iwaksi yung mga gawa ng kadiliman, anong next? Isakbat ang mga sandata ng liwanag. So yung isakbat ang sandata ng liwanag, isakbat ang katotohanan, hindi yung kasinungalingan. Naintindihan? Ano po yung katotohanan? Ito po yung salita ng Diyos. Ito po yung makakatulong sa atin at makapagbibigay ng karunungan habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Ito po mismo salita ng Diyos. Ito yung dapat nating panghawakan sa mga huling panahon. Huwag yung ating sariling idea, huwag yung ating experience. Yung salita ng Diyos kung paano ito ay nilikha ng Diyos na maluwalhati, ito yung dapat nating panghawakan. Huwag yung karunungan ng sanlibutan. Ngayon po sa panahon po natin ngayon, napakaraming mga nagsasabi na meron silang karunungan sa Diyos. Kaya mga tao, ang daming nagpa-follow, mga followers. Di ba ewan ko kung napapansin po ninyo sa Reels, pero po nakalagay na follow, di ba? Sino-sino yung mga pina-follow mo? Yung mga artista? Yung mga sikat na mga tao sa panahon natin ngayon? Sino yung mga pina-follow po ng mga Kristiyano? Sino ba yung dapat na pina-follow natin? Sino po? Sino po? Parang nahihiya kayo sabihin. Kasi hindi yun yung pina-follow. Gusto natin yung mga magagaling magsalita. Gusto natin yung mga nakakaantig, nakakatouch. Actually, sa sermon po natin, hindi po tayo nakafocus sa paantigin lang yung puso ng tao. Nandito po tayo para turuan ng Diyos. Minsan masakit. Minsan nakakapagbigay ng kalungkutan. Pero sa pamamagitan nito, na-evaluate natin yung ating sarili. Naintindihan po. Kaya sino po yung dapat natin na pina-follow? Mahina pa rin. Basahin po natin. Unang Korinto, chapter 11. Ito po, maikli ng verse na ito. Pero malaki po yung impact nito para sa atin kung yes, isasabuhin natin. Unang Korinto, chapter 11, verse 1.
Basahin natin, unang Korinto, chapter 11, verse 1. Basahin po natin yan sabay-sabay, 3, 2, 1. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. So, sa halip na isipin kung sinong ipa-follow, o sinong ipa-follow natin sa next nating pinapanood, or next natin na tinatangkilik na mga tao, bakit hindi natin ito balikan? Sino ba yung dapat na pina-follow ko? O dapat sinusunod ko? O tinutularan ko? Actually, kung sino po yung pina-follow natin, yun po yung nagiging ano natin eh. Sabi natin na nagiging nabubulol ako. Nagiging ano natin, nagiging pagkatao natin. Kung sumasama ka sa mga, sabi natin, sumasama ka sa mga adik, eventually ikaw ay magiging isang adik. Tama po ba? Kahit nasabihin mo na, hindi naman ako gagawa niya. Pero araw-araw mo silang kasama, araw-araw mo nakikita yung ginagawa mo nila, araw-araw mo naririnig yung pinag-uusapan nila. Eventually, yung isip mo, ayan, may isip na yung tungkol sa mga bagay na maling gawin. Naintindihan po. Kaya kailangan natin mag-ingat. Naintindihan po. Isakbat yung katotohanan, huwag yung kasinungalingan. Sa digmaan, yung totoong digmaan pwede ka bang pumunta sa digmaan na walang dala? Actually, kahit nga yung mga special force, meron silang dala-dalang mga kailangan nilang gamit para makipaglaban. Tama po ba? Tayo po bilang mga Kristiyano, sa pakikipaglaban natin sa spiritual na digmaan, ano po yung dapat na dala-dala natin palagi? Yes, ito po yung words of God. Naintindihan po. Kaya napakahalaga para sa atin ang salita ng Diyos. Dahil ito po yung sandata natin. Sandata ng liwanag para magawa natin na labanan at makadepensa sa mga gawin ng kadiliman. Naintindihan po. Kaya naman isakbat, palaging dalhin. Hindi tayo pwedeng lumusob sa isang digmaan na water gun yung dala. Alam niyo po yung water gun? Anong gagawin natin? Babasa-basahin natin yung kalaban? Kung alam mo na ikaw ay nasa digmaan, yes, totoong baril yung dadalhin mo. Tama? Kung ano man yung pwede mong madala na sandata, dadalhin mo. Tama? Kasi nga ikaw ay nasa isang digmaan. Yung tunay na digmaan. Sabi sa Efeso, tayo po ay nasa spiritual na digmaan. Kaya kailangan po natin ng armor. Kailangan natin ng kalasag. Kailangan natin ng tabak. Which is yung words of God. Naintindihan po. Kaya naman, isakbat natin palagi yung sandata na ito para sa ating Christian life. Panghawakan natin yung katotohanan. Huwag yung kasinungalingan. Panghawakan natin yung salita ng Diyos, hindi yung salita ng tao. Panghawakan natin yung karunungan na galing sa Biblia, hindi yung karunungan na galing sa mundong ito. Naintindihan po. Hindi po obra na papairalin natin yung sarili natin kaisipan para gawin yung Christian life. Hindi po. Kailangan po natin na spiritual na sandata. Ito po yung salita ng Diyos. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 4. Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 4. Chapter 1, verse 4. Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay kapag nakita na po. Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 4. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayon niya, ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukan, nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Sabi dito na ipinagkaloob sa atin yung mahalaga at dakilang pangako. Ano po ito? Yung words of God. Naintindihan po. Ito po yung dakila at pangako ng Diyos na hindi kailanman mababago. Ito po yung katotohanan. Naintindihan? Ngayon, para saan? Para makatakas kayo, sa kabulukang nasa sanlibutan. Ibig sabihin, para makalaban ka. Wala sa kabulukan ng sanlibutan ito dahil sa masamang pagnanasa. Kapag pinanghawakan natin ito, yes, makakaiwas tayo, makakatakas tayo sa kabulukan. Kapag tayo nakaiwas sa kabulukan, tayo po ay magiging kabahagi sa likas ng Diyos. Mabubuo sa atin si Yesu Cristo.
Kung ano yung likas ng Diyos na kabanalan, kung yung likas ng Diyos ay may pag-ibig, ito po yung mabubuo sa ating sarili. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa mga brothers and sisters, siya po yung nakakaranas ng panganganak. Yung hirap ng panganganak para mabuo si Kristo sa kanila. Hindi po ito instant, okay? Lahat po ay kailangan na dumaan sa training. Yung training ay mabigat. Hindi po ito training para lang na yung light training, hindi po. Para mabuo sa atin si Kristo, marami pong training na kailangan gawin. Naintindihan po. Kung yung pag-drawing nga at yung pag-build or pag-design ng isang magandang structure, kailangan ng mahabang pag-iisip or kaya mahabang paghahanda. Yung si Kristo din, na para mabuo sa atin, eh, kailangan din po natin na patuloy na i-train sa ating sarili. Naintindihan po. Then, kapag nagawa natin ito, magiging kabahagi tayo sa likas ng Diyos. Naintindihan. Kaya naman, isakubat natin yung sandata ng liwanag. Kaya naman, napakahalaga para sa atin ang salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos yung tumutulong sa atin para makaiwas mula sa kabulukan ng mundong ito. Naintindihan po. At itong words of God, ito rin po yung tutulong sa atin para mabuo si Kristo sa atin. Naintindihan. Isa pa po. Balikan po natin sa ating main verse sa Roma chapter 13. Roma chapter 13, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Lumakad tayo ng maayos, gaya ng sa araw. Huwag sa kalayawan at paglalasing. Huwag sa kalaswaan at sa kahalayan. Huwag sa away at paninibugho. Sabi dito, lumakad tayo ng maayos, gaya ng sa araw. Ano po ba yung paglakad ng araw? Yung pagsikat ba ng araw, sa paglipas ng panahon, na bago na ba? Saan siya sumisikat? Sa? Siyempre, sa atin, sa lugar natin, Silangan. Tama po ba? Pero sa ibang lugar, siyempre, iba yung direksyon. Pero hanggang tayo ay nandito, ibig sabihin, yung paglakad ng araw, kung paano ito'y tiyak, na sumisikat sa silangan, lulubog sa kanluran, maging tiyak din yung ating paglakad. Huwag tayo lalakad sa kanan o sa kaliwa, gaya ng lasing. Nakita na po kayo ng lasing? Paano po siya maglakad? So kung tayo ay puno ng o napuspos ng Espiritu Santo, yes, makakalakad tayo ng tuwid. Pero kung tayo ay lasing sa mga turo o sa mga kalayawan, kagaya ng lasing, pasuray-suray. Naintindihan po? Walang direksyon. Kaya naman, sabi dito, lumakad tayo ng maayos. Lumakad ng maayos. Naintindihan po? Gaya ng sa araw. Kung paano yung araw ay tiyak na yung kanyang direksyon, tayo rin ay dapat na maging tiyak yung ating direksyon. Ano po yung ating direksyon? Papuntang langit. Naintindihan po? Kaya sabi kay Josue, yung isang bilin ng Diyos kay Josue, si Josue po ay yung pinalitan ni Moises na maging leader para sa mga Israelita bago sila pumasok sa Canaan. Kaya sabi sa Josue chapter 1 verse 7, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Sabihin, meron akong instruction sa iyo. Kung ikaw ay lilihis dito, mapapahama ka. Pero kung ikaw ay lalakad sa tuntunin ko, magtatagumpay ka saan ka man pumunta. Naintindihan po? Kaya naman, huwag kang lumiko sa kanan. Huwag kang lumiko sa kaliwa. Kailangan dapat yung ating paglakad ay direksyon papunta kay Kristo. Papunta sa langit. Papunta sa mga bagay na espiritual, hindi sa mga bagay dito sa lupa lang. Naintindihan po? Kaya naman, palagi nating tandaan na yung ating paglakad ay dapat maging maayos. Yung mundong ito ay pasuray-suray na dahil sa nakakalasing na inumin. Kapag kung saan yung masaya, dun sila. Kung saan yung may pakinabang, nandun sila. Kapag malungkot, tinatanggihan nila. Pag hindi na masaya, iniiwan nila. Pero tayo po, hindi lumalakad sa kanan, hindi pasuray-suray, kundi diretso yung ating lakad. Kagaya ng araw. Sabi nga dito, huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho. Tingnan po natin ito. Deuteronomio chapter 5 verse 32.
Paano ba tayo dapat na lumakad ng maayos? Deuteronomio chapter 5 verse 32. Deuteronomio chapter 5 verse 32. Basahin po natin. Deuteronomio chapter 5 verse 32. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Inyong ingatang gawin ang gaya ng inuutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Paano po tayo makakalakad ng diretsyo, hindi sa kanan at hindi sa kaliwa? Sa pag-iingat na gawin yung utos ng Diyos. Naintindihan po. Kaya sa verse 33, basahin natin ng sabay-sabay. Kayo'y lalakad sa lahat ng mga daan na iniutos sa inyo ng Panginoong ninyong Diyos upang kayo'y mabuhay at upang ang lahat ay maging mabuti sa iyo at upang kayo ay mabuhay ng mahaba sa lupain ng inyong aangkin. Napakagandang pagpapala nito para sa kanila, tama? Pero para makuha nila yung mabuti, yung mabuhay ng mahaba dun sa lugar na aangkinin nila dun sa Kanaan, sabi dito, kay lalakad sa lahat ng aking mga daan, lalakad sa lahat ng mga daan na iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Naintindihan po. Kaya yung pagsunod, ito rin po ay isang daan para daan ng lumakad ng maayos. Hindi sa kaliwa, hindi sa kanan. Naintindihan po. Pero isang magandang halimbawa po dito. Kilala po ninyo si Samson? Samson po, yung isa sa mga hukom dito po sa Biblia. Si Samson, itinalaga po siya ng Diyos mula sa pagkapanganak para maging hukom at bilang isang Nazirita. Kaso nga lang, alam natin na si Samson nahulog siya sa kasalanan. At ang consequences, dahil nga hindi niya iningatan yung lakad niya bilang isang Nazirita, ano po nangyari sa kanya? Dinukit po yung kanyang mga mata. Naintindihan po. Yes, natalo niya yung kanyang mga kalaban ng mga Pilisteo. Kaso nga lang, dahil sa paglihis niya sa daan na inutos ng Diyos sa kanya, nawala yung kanyang spiritual na mga mata o yung literal na kanyang mga mata. Tayo rin po, tinuturuan tayo ng Diyos na lumakad gaya ng isang araw. Sabihin, diretso, tuwid. Patungo sa Diyos, patungo sa kabanalan. Hindi po kagaya ni Samson na nag-detour. Ano niyo po yung detour? Naghanap ng ibang daan, naghanap ng ibang paraan. Kaya ano po nangyari sa uli? Ayun. Naparusahan po siya. Naging bihag siya ng mga Filisteo. At sa uli, yun, tinukit yung kanyang mga mata. Pero yun nga, ano po yung dapat na pinakaingatan ni Samson bilang isang Nazirita? Tingnan po natin, bilang chapter 6. Bilang 6 verse 2. Bilang chapter 6 verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabihin mo sa mga anak na Israel, kapag ang sino mang lalaki o babae ay gagawa ng panata ng isang Nazirita upang italaga ang sarili para sa Panginoon. Yung Nazirita, meron po siyang sabihin natin na kasunduan. Sabihin tuntunin. Ano po yung unang tuntunin? Na italaga yung sarili para sa Panginoon. Sabihin, i-separate niya yung kanyang sarili para sa natatanging Panginoon. Naintindihan po. So ito po yung elements ng isang Nazirita. Isa pa po. Ano po yung kasunod na tuntunin para sa isang Nazirita para kay Samson? Basahin natin yung verse 3 hanggang 4. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ay lalayo siya sa alak at sa matapang na inumin. Hindi siya iinom ng tubang mula sa alak o anumang inuming nakakalasing. Niinom man ng anumang katas ng ubas o kakain man ng ubas na sariwa o pinatuyo. Sa lahat ng araw ng kanyang pagiging Nazirita, hindi siya kakain ng anumang bagay na ibinubunga ng puno ng ubas, magmula sa butil hanggang sa alat. So, hindi siya iinom ng anumang klaseng alak mula sa grapes or kung ano man na sariwa or pinatuyo. Sabihin na itinalaga yung sarili niya na separate sa kasalanan. So, ito po yung pangalawa na tuntunin para sa isang Nazirita. Ngayon, yung pangatlo.
Basahin natin yung verse 5. Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa lahat ng araw ng kanyang panata bilang Nazirita, ay walang pang-ahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo, hanggang sa matapos ang mga araw ng pagbubukod ng kanyang sarili sa Panginoon. Siya magiging banal. Kanyang pabayaang humaba ang buhok ng kanyang ulo. So, sabi dito, walang pang-ahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo. So, ano po ibig sabihin nito? Hindi ba ibig sabihin ba nito, huwag siya magpapakalbo? Sa spiritual na aspeto, kailangan niya panatilihin yung kanyang identity. Naintindihan po? Hindi niya pwede i-compromise. Na ang init kasi, kaya pwede bang razorin ko na lang yung ibang parte? Hindi po ganun. Kailangan niyang panatilihin yung kanyang identity bilang isang Nazirita hanggang sa matapos ang kanyang panata. Naintindihan? Ngayon, ano pa yung kasunod? Verse 6, basahin natin. Bilang chapter 6, verse 6. Sa lahat ng araw ng kanyang pagbubukod ng kanyang sarili para sa Panginoon, ay hindi siya sa lalapit sa bangkay. So ito po yung pang-apat. At sa uli, yun nga, mag-aalay siya ng handog para sa Panginoon kapag natapos niya yung kanyang tuntunin or yung mga alituntunin na para sa isang Nazirita. Kaso nga lang, alam natin na si Samson, nalabag yung mga tuntunin po na ito. Tingnan natin kung ano po yung nangyari sa kanya. Hukom chapter 14. So, meron mga alituntunin na binanggit kanina at ito po yung mga nalabag ni Samson. Kaya, ayun, nahulog siya sa mga kamay ng mga kalaban. Hukom chapter 14, verse 8 hanggang 9. Hukom chapter 14, verse 8 hanggang 9. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Pagkaraan ng ilang panahon ay bumalik siya upang pakasalan ang babae. At siya'y lumiko upang tignan ang bangkay ng leon. May isang kawan ng pulot-bukyutan at may pulot sa loob ng katawan ng leon. Tinukod niya ito, ay umayo na kumakain habang siya'y lumalakad. Siya'y pumunta sa kanyang ama at ina at sila'y binigyan niya nito at sila'y kumain nito. Ngunit hindi niya sinabi sa kanila na kanyang kinuha ang pulot sa bangkay ng leon. Sabi kanina, di ba? Bawal siyang humawak ng bangkay, bawal siya lumapit. Kaso nga lang, ito pong si Samson, ayun. Hindi na siya basta lumapit eh. Kinuha niya yung pulot dun sa bangkay ng leon, tapos kinain pa niya, tapos binigyan pa niya yung kanyang pamilya. So dito po nagsisimula yung paglabag ni Samson dun sa pagtatalaga ng kanyang sarili. Ay compromise. Patay naman na yun, hindi naman ako pumatay. Nakita ko sa daan, kaya kinuha ko. Maganda, may pulot eh, may pagkain eh. Kaya kinuha ko. Then, sinare ko naman eh. Masama ba yun? Ano sabi ng Diyos? Wag. Huwag kang lalapit. Eh, ano yung nangyari sa kanya? Kinuha pa niya, binigay pa niya sa iba. Yun po yung kasalanan. Alam mo nang mali, sabi mo, hindi naman siguro mabigat to. Masyado lang magaan. Kaya hindi naman ito harmful. Kaya nangyari, nagtawag ka pa ng makakasama na gagawa din ng kasalanan na ginagawa mo. Sa para bang wala namang harm para sa iyo. So ito po yung nangyari kay Samson. Then, ano po yung isa pang kasalanan na ginawa po niya? Verse 10, basahin natin. Hukom chapter 14, verse 10. Basahin natin sabay-sabay. Pinuntahan ng kanyang ama ang babae at gumawa si Samson ng isang handaan doon gaya ng nakaugaliang gawin ng mga binata. Ngayon, dito po sa ginawa ni Samson, isang handaan. Gaya ng nakaugaliang gawin ng mga binata. Sa isang handaan, sa isang piyesta, hindi po mawawala yung alak. Tama? Sa pagsasaya niya, nakagaya ng nakaugalian ng mga bata o nakaugalian ng mga tao sa panahon niya na nakikita niya, rin po yung ginawa niya. Sabi niya, ginagawa naman ng iba. So, bakit hindi ko pwedeng gawin? Kaya dito po nahulog nang tuloy-tuloy si Samson. Nakaka-strike to na siya. Ngayon, yung pangatlo, ano po yung pinakahuli na kasalanan na kung saan siya nahulog? Naahit na yung kanyang, yung kanyang buhok. Dahil kanino? Yes, alam natin yung kwento dahil kay Delilah. Tama po ba? Pero, kahit na dyan si Delilah, pwede naman siyang umiwas kung naaalala niya yung utos ng Diyos bilang isang Nazirita. Tama? Ngayon, kanino po yung problema? Sa kasalanan, hindi po tayo pwede magdahilan.
Hindi tayo pwedeng, kasi siya eh. Hindi pwedeng, nagawa ko lang naman na yun kasi natukso ako. Hindi mo pwedeng ganun. Kaya nga meron tayong will. Naintindihan? Meron tayong will na binigay ng Diyos na umiwas dun sa mga mali at gawin kung ano yung tama. Naintindihan? Pero si Samson, ayun, tinanggihan niya yung kanyang will. Meron naman siyang kalakasan na tanggihan yung panunokso ni Delilah. Pero ano po nangyari? Dahil sa kanyang kapusukan. Naintindihan po. Dahil sa kanyang kapusukan, ayun, naahit yung kanyang mga buhok. Kaya ano po nangyari? Sabi ng iba, kaya nawalan ng lakas si Samson kasi kinalbo. Wala po sa buhok niya yung kapangyarihan, okay? Na kanino yun? Nasa Diyos. Pero dahil nga, sumuway siya, o hindi niya naingatan yung kanyang sarili, mula dun sa tatlo na pinapaingatan sa kanya, ano nangyari? Yung kapangyarihan ng Diyos ay nawala sa kanya. Naintindihan po. Gaganito rin po yung kasalanan. Maring sa paningin natin, yes, maring minsan maliliit lang yung kasalanan na para bang harmless. Pero tandaan po natin, yung kasalanan, yung pumatay sa Diyos. Yung kasalanan din, yung may kakayahan na gawin tayong walang silbi sa harapan ng Diyos. Yan, di ba? Kapag may kasalanan, nakakahiya umatin, nakakahiya magbasa, nakakahiya mag-pray, nakakahiya na pumunta sa gawain. Tama po ba? Kaya kung meron kang iniingatan ng kasalanan, yun yung dahilan para maging walang silbi ka sa Diyos. Kaya tayo pinag-iingat. Naintindihan po. Hindi lang po basta kasalanan, yung kasalanan. Tandaan po natin na ito po yung pumatay sa Diyos. Ito rin po yung magiging dahilan kung bakit tayo magiging walang silbi sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan. Naintindihan po. Hindi makakilos yung Espiritu Santo kasi nga may kasalanan. Siya ay banal. Naintindihan po? Para tayo matulungan na makakilos para sa Diyos, nandiyan yung Espiritu Santo. Kaya ang tawag sa kanya ay banal na Espiritu o Espiritu Santo. Naintindihan po? Lalabas yung kanyang kapangyarihan kung tayo rin ay nag-iingat mula sa kasalanan. Naintindihan po? Kaya si Samson, ayun, pumagsa siya sa kasalanan, sa pagkuha ng patay, dun sa pulot-pukyutan, na kinuha sa isang bangkay, tapos nakipagpista o gumawa siya ng pistahan na kagaya ng kinagawian ng mga binata ng time po na yun, ibig sabihin sa alak, sa kalayawan, at sa uli, nahulog siya sa babae. Kaya sabi sa unang 1, chapter 2, o chapter 3, saan po tayo pinag-iingat? Sa pagnanasa ng mata, pagnanasa ng laman, at pagmamataas sa buhay. Naintindihan po. At tayo po bilang mga Kristiyano ay dapat na lumakad ng maayos. Hindi kagaya ng sanlibutan. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Exodus chapter 33. Pero po tagpo po dito tungkol kay Moises at sa mga Israelita. So, sa chapter 33, so bago natin basahin yung verse 15 at 16, konting background lang din po. Sa chapter 32, dito po sa Exodus, dito po nangyari yung incident ng pagsamba nila sa gintong guya. Alam niyo po yung gintong guya? Diba si Moises nasa tuktok ng bundok ng Sinai. Habang nandun siya, sa mahabang panahon, habang kinakausap yung Diyos, habang binibigay sa kanya yung 10 utos, yung mga Israelita sa baba, nainip. Nainip sila na hindi nila napapakinggan si Moises, hindi nila napapakinggan yung salita ng Diyos. Kaya anong ginawa nila? Gumawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. Yun po yung gintong guya. Ngayon, chapter 32, ito po yung incident. Chapter 33, nagalit po yung Diyos sa kanila. Dahil nga sila, pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Sabi ng Diyos, ang titigas ng ulo nyo. Hindi ko na kayo sasamahan sa Kanaan. Kung gusto niyong pumunta doon, di bahala kayo, pero hindi ko kayo sasamahan. Yun na po yung naging puso ng Diyos dahil sa katigasan ng puso ng mga Israelita. Ngayon, basahin po natin. Exodus chapter 33. Tingnan po natin dito. Basahin po natin. Basahin po muna natin yung verse 11 hanggang 12. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa gayon, nakikipag-usap ang Panginoon kay Moses ng mukhaan, gaya ng pakikipag-usap ng isang tao sa kanyang kaibigan.
Kapag siya'y bumabalik uli sa kampo, ang kanyang lingkod na si Josue, na anak ni Nun, na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa tolda. Sinabi ni Moises sa Panginoon, tignan mo, iyong sinasabi sa akin, dalhin mo ang bayang ito. Ngunit hindi mo ipinakilala sa akin kung sino ang susuguin mo na kasama ko. Yun may iyong sinabi, akin nakikilala ka sa pangalan, at ikaw rin naman ay nakatagpo ng biyaya sa aking paningin. So ito po yung tingin niya kay Moises. Yes, si Moises ay ginamit ng Diyos na instrumento para tawag nito, makalabas yung mga Israelita sa Egypt, tapos makapunta sila sa Canaan. Kaso nga lang, dahil sa katigasan ng puso ng mga Israelita, ano po sinabi ng Diyos? Basahin natin, verse 13. Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngayon, kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan upang ikaw ay aking makilala. At ako'y makatagpo ng biyaya sa iyong paningin. Alalahanin mo rin naman ang bansang ito na iyong bayan. So, ito po yung sabihin natin ng pakikipag-negotiate ni Moises sa Diyos para sa mga Israelita. So, yun nga, dahil nga sa katigasan ng puso ng mga Israelita, yung Diyos, sabi niya, hindi na ako lalakad kasama yun kasi titigas ng ulo niyo. Pero si Moises, palagi siya nakikipag-negotiate. Diyos, hindi po namin magagawa na makarating doon sa Canaan kung hindi ka namin kasama. Kaya nga, ano pong sabi niya? Sa verse 15 hanggang 16. Basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sinabi sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, huwag mo na kaming paunin mula rito. Sapagkat paano ngayon malalaman na ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin? Ako at ang iyong bayan. Hindi ba ikaw ay lumalakad na kasama namin? Kaya't kami ay naiiba, at ako ay iyong bayan sa lahat ng bayan sa balat ng lupa. Sabi ni Moises, kung hindi ka lang namin makakasama sa pagpunta sa Canaan, wag na lang. Ganun po yung pagnanais niya, na makasama yung Diyos hanggang sa huli. Ito po yung paglakad ng maayos bilang isang Kristiyano. Kung hindi tayo lalakad kasama yung Diyos, ano mangyayari sa atin? Yung lakad natin, papunta minsan sa kaliwa, minsan papunta sa kanan. Walang direksyon. Pero dahil nga yung Diyos ay kasama natin, hanggang ngayon nakakalakad tayo ng matuwid. Naintindihan po? Pero hindi tayo dapat maging pagkakampante. Naintindihan? Dahil along the way, minsan, hindi natin nagagawang lakaran yung daan ng Diyos. Minsan, inisip natin yung diskarte natin, inisip natin yung karunungan natin, yung experience natin, doon tayo lumalakad. Pero ano po yung dapat na maging puso natin? Sabi niya dito, kung ikaw ay hindi isa sa akin, huwag mo na kaming paunin mula rito. Kung hindi ka lang namin kasama, yung Canaan, wala ring kabuluhan. Kaya ano po yung mas mahalaga kay Moises? Yung paglakad kasama ni Diyos. Yung paglakad na kasama yung Diyos, yun po yung paraan para sila ay pagpalain. Naintindihan po. Bonus na lang yung Canaan. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, sinasabi para sa atin ng Diyos na lumakad tayo ng maayos. Paano magiging maayos yung lakad natin? Dapat sa Panginoon. Kagaya o kasama yung Panginoon. Naintindihan po. Kung hindi siya kasama, wag na lang. Diba, sabi ng mga nag-iibigan, kung hindi lang ikaw, ang aking mga pangasawa, wag na lang. Kidding aside, meron po silang matinding pagnanais para dun sa kanilang iniibig. Tama po ba? Paano naman sa Diyos? Kung hindi tayo lalakad kasama ng Diyos sa ating Christian life, wag na lang. Meron po itong isang kaparehong expression. Dito po sa Biblia, kailan niyo po si Ruth? Sino po yung kasama po niya dun sa lupain ng Moab? Si Naomi. Sabi niya, kung hindi ako sasama sa'yo, mamatay na lang ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kasama mo at ng Panginoon mo kaysa mamatay na hindi ka kasama. Pinapauwi na siya, di ba? Sige na, balik ka na. Wala na akong anak. Wala ka naman ng mapapakinabangan sa akin. Matanda na ako, hindi na ako magkakaroon ng anak. Kaya uwi ka na lang. Pero ano kung sabi ni Ruth? Hindi. Hindi ako aalis kasama mo.
Sasama ako kung saan ka pupunta. Yung Diyos na sinasamba mo, yun din yung magiging Diyos ko. Kasi kung hindi, matay na lang ako. Ganito po yung pagnanais ni Lord. Ganito rin po yung pagnanais ni Moises. At ganito rin po yung dapat na maging pagnanais natin sa ating Christian life. Na lumakad kasama yung Diyos. Lumakad ng maayos. Tayo po ay tao, okay? Yung lakad natin, yes, pwedeng pa harap, pwedeng pa likod. Pero tayo po yung mga Kristiyano. Ano po yung dapat na lakad natin palagi? Move forward palagi. Naintindihan po. Kailangan may pag-usad. Hindi lang basta aatras o kaya susuko. Tapos wala. Ang goal po natin palagi move forward. Okay po? Kaya naman, yes, mahirap yung paglakad natin sa Christian life natin. Pero dahil nga kasama natin yung Diyos, nagiging magaan. Ito po yung pagnanais ni Moises. Sabi niya na kung ikaw ay hindi sa akin, ibig sabihin, kung hindi mo kami sasamahan, wag mo na kaming paunin mula sa Kanaan. Huwag mo na kaming paratingin sa Kanaan. Kasi useless lang din yun. Andun nga kami sa lugar na dinadaluyan ng gatas at pulot, pero wala ka naman dun. Anong pakinabang? Yun po yung sabi ni Moises. Naintindihan po. Kaya saan siya nakatingin? Saan? Sa Kanaan o sa Diyos? Sa Diyos. Kaya kahit na hindi siya makapasok sa Kanaan, okay lang. Si Moises po ba nakapasok sa Kanaan? Nakita po ba niya yung promised land? Hindi po, dahil nga sa pagmamataas na ginawa niya, hindi siya pinahintulutan ng Diyos. Pero ibig sabihin ba nun? Sumpa, yung natanggap ni Moises, kasi hindi siya nakapasok doon sa Kanaan. Napakamalwalhati ng kamatayan na nangyari po kay Moises. Kaya nga yung bangkay niya hindi pinahintulutan na mahanap ng mga Israelita. Bakit? Kasi siguradong sasambahin nila yun. Dakila si Moises. Doon sila magtutuon kay Moises, hindi sa Diyos. Kaya hindi pinahintulutan ng Diyos na mahanap hanggang ngayon yung bangkay ni Moises. Kasi nga, hindi naman yun yung highlight. Ano po yung highlight na dapat na i-highlight sa lugar ng Ilang at Kanaan? Yung Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, sa paglakad natin bilang isang Kristiyano, isakbat natin si Kristo. Hindi po occasionally, hindi po kapag nasa mood lang tayo, kundi palagi. Naintindihan po. Ayun, balikan po natin sa ating main verse. Roma chapter 13. Sorry po, medyo overtime din. Roma chapter 13. Roma chapter 13. Basahin po natin yung verse 14. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga pagnanasa. Sinasabi sa atin ng Biblia ni Apostol Pablo na mas mabuti na isakpat o isuot si Hesukristo kesa sa mga bagay para sa laman or kung ano man yung mga pakinabang para sa katawan, hindi masihigit sa kung isusuot natin si Kristo. Naintindihan po. Ibig sabihin, huwag natin kakalimutan yung ating identity. Huwag natin isasantabi. Hindi natin ito pwedeng i-compromise. Naintindihan po. Yung pananatili na maisuot si Kristo, ito po yung gagawin natin o ginagawa natin sa ating Christian life para makilala ng ibang tao sino ba si Kristo na sinasampalatayanan natin. Naintindihan po. Kaya naman, bawat isa po sa atin, palaging alalahanin yung ating lakad bilang isang Kristiyano. Na kahit na, yun nga, mahirap at may mga kahirapan along the way sa ating Christian life, tandaan po natin. Dahil nga kasama natin yung Diyos, yes, nagagawa natin lumakad ng maayos gaya ng sa araw. Kaya ito po yung title ng ating sermon. Lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw. Isuot natin ang Panginoong Hesukristo. Hanggang dito po, tayo po muna ay yumukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami una-una po sa lahat sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa kaparusahan mula sa impyerno. Salamat po na nilinis niyo po ang lahat naming mga kasalanan sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya meron na po kaming pag-asa na makakapasok kami dyan sa inyong kaharian at makakasama po namin kayo magpakailanman. Kaya labis-labis po kami nagpapasalamat. Kahit na mahirap po yung buhay namin dito sa mundo, kahit na maraming kulang sa amin, ngunit dahil kami ay merong Panginoon
kami po ay nagkakaroon ng kagalakan at kaginawahan sa aming puso. Kaya aming Ama, pakiusap, patuloy po ninyong ipaalala sa amin ang iyong salita, patuloy po ninyo kaming gabayan sa pamamagitan po ng iyong makapangyarihang kamay. Sa natitira po namin schedule para sa araw po na ito, kayo na rin po yung bahala na mag-ingat sa bawat isa po sa amin. Muli, maraming salamat po. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. Salamat po sa pakikinig.